Mga kapuso, nararanasan pa ang El Nino pero ngayon pa lang nagbabala na ang pag-asa na kailangan paghandaan ang paparating na La Nina. Tinutukan yan live ni Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Jasmine? CJ, tuloy-tuloy ang flood mitigation project ng provincial government, ganun din ang iba't ibang LGU sa kabilayan ng napakainit na panahon sa ngayon dahil karamihan sa mga barangay sa probinsya ng Pangasinan ay karaniwang binabaha tuwing panahon ng tag-ulan. Posibleng makaranas ang bansa ng mapaminsalang ulan at baha sa huling bahagi ng taon, lalo na sa pagsisimula ng La Nina. Ayon sa Pag-asa, posibleng pagpatak ng Hunyo ay makakaranas na ng mga pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa. Kaya mas mainam daw na paghandaan ang pagsisimula ng La Nina. Sa susunod na linggo, inaasahan na rin ang unti-unting paghupa ng nararanasang matinding init ng panahon. Dapat paghandaan natin itong parating na La Nina. Pero yung forecast ng Pag-asa po naman ay nasa 60% pa lang ngayon yung for as of this tong buwan na to, nasa 60% chance na makakaroon tayo ng La Nina. Ang ilang residente sa Sitio Fishery sa Barangay Maluwad, Dagupan City naghahanda na sa nalalapit na pagsisimula ng tag-ulan. Kadalasan kasi na binabaha ang lugar tuwing tag-ulan. Nang pinaghahandaan kasi namin yung paggawa ng balsa kasi pag bumaha, yun yung parang transportasyon ng mga bata tsaka yung mga tao dito. Tiniyak naman ng Dagupan City LGU ang kanilang kahandaan sakaling magsimula na ang La Nina sa bansa. Patuloy rin ang kanilang koordinasyon sa mga barangay sa lungsod para matiyak ang kahandaan sa anumang kalamidad. CJ, kabilang ang Barangay Talibao sa bayan ng Kalasyaw sa karaniwang binabaha tuwing panahon ng tag-ulan. Actually, karamihan sa mga bahay dito sa Barangay Talibao ay mga dalawang palapag na dahil yung first floor ay nalulubog yan sa baha. Lampas tao yung baha dito, CJ, tuwing panahon ng tag-ulan. Ipakita ko lamang yung sitwasyon ng pamumuhay dito ng mga residente. Gaya na lamang nung nasa aking likuran, kung papansinin natin, yan yung kanilang bahay. Medyo may kataasan na yan, CJ, pero yung first floor ay wala nang masyadong karga sa ilalim dahil yan ay nalulubog sa baha. Actually, yung mga residente mula sa kalsada ay meron na silang ginawang mga tulay, daanan. Ito yung mga pinagdugtong-dugtong na kawayan. From ano yan, CJ, from kalsada yan dahil yung kalsada na elevate na yan ng munisipyo before ng local government, mas mataas na yan. So, inilevel nila yung mga pinagdugtong-dugtong na kawayan, dito dumadaan yung mga residente at yung kawayan na yan, CJ, diretso yan, doon naman sa ginawang pinto ng second floor ng bahay. Dahil ang mga residente dito, CJ, ayaw na nilang mag-evacuate pa tuwing panahon ng tag-ulan kapag may baha para maprotektahan din yung kanilang mga properties. Halimbawa na lamang din yung kanilang bahay at mas komportable nga daw sila dito mismo sa loob ng kanilang bahay. So sa ngayon, CJ, ganyan yung karaniwang sitwasyon dito. Ang mga bahay may kanya-kanyang mga bangka para makapunta sila doon mismo sa may entrance o papunta palabas ng highway. Ang ilan naman may kanya-kanyang mga rubber boats. So ngayon, CJ, tuloy-tuloy ang paghahanda ng iba't ibang lokal na pamahalaan sa posibleng epekto ng La Nina. CJ? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon.